Kabaliwan ba ang lumaban para sa bayang ito? Ito ang katanungan na iniwan sa atin ng pelikulang Sisa na binigyang buhay ni Hilda Coronel sa kanyang highly anticipated comeback matapos ang 13 taon. Kasama niya rito sina Eugene Domingo bilang si Delia, Jenica Garcia as Leonor at iba pang mga tauhan sa kanilang mahuhusay na pagganap sa kanilang mga karakter. At para sa obra maestra na ito ni June Robles Lana, ang katanungan na iyon ay iniwan sa atin upang tayo ay mamulat sa kakaiba at napapanahong kwento ng ating kasaysayan, ng mga kababaihan at ng pakikipaglaban para sa kalayaan at kasarinlan. Set in the last years of the Philippine-American War, matapos palitan ng mga Amerikano ang mga Kastila sa pananakop, ang takbo ng kwento ay iikot sa isang concentration camp na tinatawag na Reconcentrados. For the record, ang Sisa sa pelikulang ito ay iba sa pamosong karakter na isinulat ni Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Kung meron mang koneksyon, ito ay ang pagkakahalintulad ng dalawang kababaihan sa animoy pagkawala sa kanilang mga sarili o katinuan. Maliban doon, ang bersyon na ito ng Sisa ay bago at mas may tapang. Hindi kailangan ni Hilda ng napakaraming linya upang mahusay niyang magampanan si Sisa. Sa unang eksena pa lamang ng pelikula ay walang paligoy-ligoy na ipinakita at ipinakilala sa atin ang kanyang katauhan. Puno ng misteryo at hiwaga, mga matang nanlilisik at nangungusap at mga tahimik ngunit matatalim na kilos at galaw. Silent but deadly, ika nga. She commands every frame and her power as Sisa is simply undeniable. Sa kanyang hindi may kakailang husay at galing, ipinabatid sa atin ni Hilda na ang konsepto ng kabaliwan at pagkawala sa katinuan na naidulot mula sa karahasan at pang-aapi ay maaaring maging sandata sa pakikipaglaban para sa hustisya at kalayaan. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang babae na animoy isinagad na sa rurok ng kalapastanganan? Nakilala si Hilda sa mga natatangi at hindi malilimutang mga pagganap niya sa mga matatapang na kababaihan gaya ni Insyang, ni Gina o ni Ligaya Paraiso. At tulad ng mga ito, ang kanyang pagganap bilang si Sisa ay paniguradong tatatak sa mga dekada at henerasyon pang darating. Hindi naman nagpahuli sa pagpapasiklab ng angking galing si Eugene Domingo bilang si Delia at si Jenica Garcia bilang si Leonor. Kapwa mahusay ang dalawang aktres sa pagbibigay buhay sa dalawang mukha ng kababaihan. Parehong naging biktima, parehong may ipinaglalaban at parehong lumalaban sa kanilang mga sariling pamamaraan. Sa kanilang pagganap ay naipamahala sa atin ang konsepto na ang kahibangan ay may iba't ibang mukha. Kahibangan na patuloy na lumaban sa kung ano ang tama kahit alam mong ang kawalan ng hustisya ay nasa sukdulan na, at ang kahibangan na maniwala sa ilusyon na binuo mo sa sarili mong pag-iisip dahil ito na lamang ang maaari mong panghawakan at gamitin bilang pagtakas sa mapait na katotohanan. Mas lalo namang binigyang buhay ang mga kaganapan sa pamamagitan ng makapigil hiningang musika at scoring ni Teresa Barroso at maging ang napakagandang cinematography ni Carlo Mendoza. Slow burn ang pelikulang ito, ngunit ang bawat eksena ay punong-puno ng tensyon, kaya naman nagiging kapanapanabik kung ano ang mga susunod na magaganap. Ang bawat eksena ay animoy laging may pagbabadya ng paparating na panganib o trahedya dahil sa paglalapat ng mga epektibong musika at tunog. At para sa cinematography at color grading, ang bawat frame ng pelikula ay nagmistulang mga paintings sa mga pinaghalong mapupusyaw at matitingkad na mga kulay, sa mga muted na kulay ng kalupaan at set designs, at mga matitingkad na kahel at bughaw upang maipamalas ang natatanging ganda ng kalangitan. And with this stylistic choice, ramdam mo kung gaano kainit, kalagkit at kalupit ang mundong ginagalawan ng bawat tauhan. May mga pagpapalit ng aspect ratio mula sa umpisa ng pelikula maging sa kalagitnaan nito, at ang mga ito ay intentional upang mas maipakita at maipabatid ang bawat kaganapan. Pagdating naman sa production and set design, sinigurado ng buong team na period accurate ang bawat costumes. Walang magkakahalin tulad, bawat karakter ay may kanya-kanyang look at identity na nababagay at akma sa kanilang mga backstories. The highly stylized mise-en-scène is rich and evident with every frame, and the attention to detail is outstanding. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng pelikula,
ay hindi maikakaila ang namumuong tensyon at suspense sa bawat eksena. At sa nalalapit na pagtatapos ng pelikula ay pinasabugan tayo ng isang malaking twist at revelasyon na nauwi sa isang hindi inaasahang pagwawakas. Ang ending ng Sisa ay paniguradong magdudulot ng iba't ibang reaksyon, interpretasyon at opinyon at maging diskurso sa mga manonood. Sa kabuuan, Sisa is a very effective and revolutionary historical drama thriller told through the lens of feminism. Mula sa umpisa hanggang sa huling eksena, batid at ramdam mo ang puot at naipong galit na nagmula sa napakaraming taon ng pang-aabuso, panunupil at pagyurak sa pagkatao, sa dangal at puri ng mga Pilipino at ng ating mga kababaihan. Isa rin itong depeksyon na kung paanong tayong mga Pilipino ay nakapaglaban sa mga banyaga at maging sa ating mga kapwa Pilipino na sa mga panahong kailangan magkaisa ay nagkakaroon din ng pagkakawatak-watak. At sa mga panahong tayo bilang isang lipunan ay sabay-sabay ding nawala sa ating mga sarili. Hindi dahil sa ating kagustuhan, ngunit dahil sa pilit na pagbura sa ating sariling pagkakakilanlan. Napapanahon ng kwento ni Sisa lalo na sa panahong tayo mga Pilipino ay hati pagdating sa usaping politikal, sa issue ng pagkuha ng mga banyaga sa mga nararapat na sa atin, at sa kung saan ang mga kababaihan and marginalized groups ay patuloy pa rin nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Ika nga ni Sisa sa isang hindi malilimutang linya, matalino ka, imulat mo ang iyong mga mata.